Hallelujah. Bless me so much, Lord. And open the understanding the breath and the gospel. Lord, I bind Satan cast out in this way, the Lord, in the name of Jesus, the first name of the pastor. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa iyang kaayos sa atong kinabuhi. Kaya, first of all, the highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our loving God, the resurrected Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist, Wedis Almeida, the end-time prophet of our loving God. He always remember and treasure the blessed memories and the golden teaching of beloved son Pastor Lina Almeida and all beloved children and the whole Almeida family. And I greet also my beloved family, my corporate workers, so all of you, my dearest brother and sister in Christ, and sa atong webcast viewer throughout the world nga nang tabay sa ating live streaming diri sa dako ng Cagayan de Oro. Palakpakan natin Diyos, mga naman. Everybody service the Lord. Napakaganda ng mga testimony natin na dunggan. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa umagang ito. Lahat po'y pumalakpak yung pinagpapala. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. So ulit tayo magtagal dahil ulit sa apir pa natin ugma. So kailangan natin magkapag-fasting dahil obligasyon po natin yan sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Ito lang pong pinaka-armas ng iba ng Kristiyano na mapatay yung ating mga pride, ating carnalities sa magitan ng fasting and praying. Amen ba? Pag wala tayong fasting, wala tayong prayer na maayos, papasok po yung pride, mga carnalities at yung puso isipan, wala tayong kapangyarihan, masupil ito. Dahil ang kapangyarihan natin hindi sa atin galing. Ang kapangyarihan natin galing lamang sa ating mahal na Panginoon. Pag kulang tayo sa pagsusumamo, pag-concentrate sa ating Panginoon, wala tayong kapangyarihan. Mas makapangyarihan ang kaaway. Kaya tuksohin tayo, bihagin tayo, upang magkaroon ng garbo, maging pride, para magkaroon tayo ng carnality, upang mapalayo tayo sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ating Bible study sa umagang ito, ang itong na pride and carnality. Garbo at ang ating lawas nun, carnality, pride and carnality. Pagibasa sa Bible, Galatians chapter 6 verse 3, ating memory verse. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Galacia, kapitulo 6, versikulo 3. Kay kung adunay magpakaroon ingnon, samtang siya walay unsaman, siya nagalimbong sa iyang kaugalingon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Sabi dito, sa English, ating basahin, if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Kung sino tao na nagsasabi na siya po'y mayroon alam. Amen. At wala naman siyang kaalam-alam, ay dinadaya lang niya ang kanyang sarili. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Yun po ang pinaka-memory verse natin. Tandaan po nating versikulo yan. If a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Kasi maraming mga tao na niisip na mayroon sila. Mayroong kaalaman, mayroong kumplito lahat sila. Pero kung tingnan mo, wala naman pala. Wala naman pala ibuga. Wala naman pala alam. Sa Biblia, siya po'y dinadaya niya lang ang kanyang sarili. Amen ba? Amen. So yan pong tanda natin. That is pride. Amen ba? Ang simpleng Kristiyano ay ganito. James chapter 4, verse 6 up to 10. Pakibasa lang. James chapter 4,
verse 6 up to verse 10. Paminaw ba mo? Oh, murag tulog naman. Hallelujah, praise the Lord. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6, hantod sa versikulo 10. Hallelujah, praise the Lord. Apan siya, naghatag og labi pa ka dakong grasya. Busa, ginaingon, pagasantaon sa Diyos ang mga mapaytason. Apan sa mga mapainabsanon, siya naghatag og grasya. Sa city. Busa, magpasakop ka mo nga masinugtanon sa Diyos. Apan suklin ninyo ang yawa o kini siya mukaratil pagdalagan gikan kaninyo. Sa 8, dumol ka mo sa Diyos o siya moduol kaninyo. Mga makasala, ugasi ang inyong mga kamot. Mga maduhodaon, putli ang inyong mga kasing-kasing. Sa 9, panagkagool o panagbangutan o panghilak ang inyong mga katawa, imo ang pagbangutan o ang inyong kalipay, imo ang kasilo sa Diyos. Ipayubos ninyo ang inyong kagalingon sa tubangan sa Diyos o siya magatuboy kaninyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So maminimal, sabi ka na sa binasa natin sa Galatians chapter 6 verse 3, sinong tao ko na nag-iisip na siya po'y mayroon siya at alam sa lahat ng bagay. Ngunit wala naman pala ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Amen. Ibig sabihin, mayabang siya magarbo. May mahilig siya nagpa-as if. Yung sabi nila. Nagpa-as if siya na may alam, maraming alam, mayaman, mayroong ganito. Pero pag tanaw mo, wala naman pala. Pag mayroong taong ganyan, sabi niya, dinadaya niya lang kanyang sarili. Amen ba? So dapat yung tao ganito. Sabi sa binasa natin sa James chapter 4 verse 6. Sabi nito, but He give it more grace. Ang Diyos po nagbibigay ng maraming grasya at kanyang sinasabi ay santain niya ang mga nagmamataas at bigyan niya ng grasya at pagpapala yung mga taong nagpapakumbaba. Amen. So, submit yourself therefore to God, resist the devil, and the devil will flee from you. So, anong gawin natin? Patay magkaroon ng pag-isip na nagmamayabang, na mataas. We always submit ourselves to God. Amen. Amen. Submit yourself therefore to God. Pag isubmit mo, ipasakop mo ang buong buhay mo sa Diyos, maminamahal. Sa Biblia, diyan pala magkaroon ka ng masuklan mo ang yawa. Resist the devil and he will flee from you. So, wala tayong kapangyarihan na kaya natin i-resist ang demonyo, suklan ang kaaway, aron siya mo karatil, gikan na ako, mudalagan siya, mutakbo, kung hindi natin ipasakop, isubmit ang ating sarili sa ating Panginoon. Everybody serves the Lord. Hindi mo pwede sabihin nga, you're always thinking yourself there's something, marunong ako, mayaman ako, marami kapangyarihan ako. Hindi po. Wala naman tayong kapangyarihan. Oh, we are all nothing. Nidaya natin yung sarili, mga minamahal. Ang gawin natin, palagi tayo magsubmitar na ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Also, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Itong pinaka-importante. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Lumapit daw tayo sa Diyos at siya po'y lalapit sa atin. Linisin niyo ang iyong mga kamay, mga makasalanan, at putliun niyo, linisin niyo ang iyong mga puso, kayong mga dalawa ng pag-iisip. Amen ba? Kasi minsan nagdudouble-minded na po tayo dahil kung minsan nag-aabot ng problema sa atin, pag dumating na ang lahat na problema, nagkukulang na tayo sa palayo na tayo sa presensya ng Diyos, magkaroon tayo ng double-minded. Amen. Saan ba pupunta? Sa Diyos, sa kaaway? So ang faith mo ay maging bababa na, marami ka nang isipin.
In times of trials and problems and sicknesses arose in your life, dahil napalayo na tayo sa Diyos, minsan magkaroon tayo ng maisip ka na ng dalawang isipan. Pupunta kaya ako sa ospital, pupunta kaya ako sa Diyos, pupunta kaya ako sa albularyo, saan kaya ako pupunta, sa kwak doktor bago pupunta, saan ka pupuntahan mo? Yan po. Kahit saan tayo pupunta, mga minamahal, pag ikaw ay napalayo ka na sa Diyos, walang tutulong sa iyo. Dahil anak ka na ng Diyos, wala ka ibang puntahan, lapitan. In times of trials and problems and difficulties, hardship arose your life. Wala ka ibang pupuntahan, kundi ang Diyos lamang ang iyong pwedeng lapitan. Amen. Amen. Anak na tayo ng Diyos, we're all sons and daughters of God. We're already adopted sons and daughters of God. Na-redeem na tayo ng Diyos, anak na tayo ng Diyos since we accept Him and be baptized in water in Jesus' name, our sin always was already forgiven by the Lord. Napatawad ang kasalanan natin, sabat ang sabi niya, you have to go on, forward, onward in serving the Lord. Amen. Amen. Diretso ang pagpalingkod natin. Lagi tayo lalapit sa Diyos. Draw nigh to Him always. Huwag tayong papalayo sa Diyos. Dahil pagdating ng problema, pagdating ng mga palo, pagdating ng mga kahirapan sa karamdaman, wala tayong mapuntahan, ang Diyos lang. Dilinisip po dahil because of sin, you committed, nakasala ka na, napalayo ka na sa Diyos. Sabi ng Bible, you are separated from the Lord because of your sin that you commit. Napalayong mukha ng Diyos sa atin dahil sa sala natin nagawa. So napahiwalay na tayo. So saan pa tayo pupunta? So aron mapatawad tayo ng Diyos, aron mapagaling karamdaman natin, babalik tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magsilapit kayo sa Diyos, siya ay lalapit sa inyo. May kondisyones ang Panginoon, mga minamahal. Pa ikaw lalapit sa Kanya, siya ay lalapit sa iyo. Pero ikaw lalayo sa Kanya, lalayo rin ang Diyos sa iyo. Palakpak. Kaya dito may binabasihan tayong salita ng Diyos, hindi po umaasa tayo sa ating sariling kuro-kuro kayamanan o sa ating sariling karunungan, dahil may salita na sa ating gabay at guide sa ating buhay. Ito pong kampas, ito yung kumpas natin sa ating paglingkod, yung Biblia. Amen. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Amen ba? At dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kailangan maging putli, maging dalisay. Purify ang ating mga puso. Malinis kayong mga dalawang akala. Mga minamahal, pag dumating sa buhay natin yung mga grabing karamdaman, problema, isipin mo na yan, mga minamahal. Dahil sa Biblia, ang sakit, bunga ng kasalanan. And you are the one who knows sa buhay mo, walang iba. Amen? Amen? Sabi nga ganun ng Syrian, gusto niya, siya lang at ang Diyos ang nakaalam. Sino ba yung testify kanina? Ng kanyang problema at pagkukulang, ang Diyos lang siya. Amen? Kasi Kristiyano ka na eh. Wala ka ibang lalapitan. Amen? Lalapit ka sa doktor, maubos yung pera mo. Lalapit ka sa albularyo, magkatawa yung demonyo. Lalapit ka sa magikiro, matutuwa rin yung magikiro. Amen. Lalapit ka kay Mang Tomas, matutuwa si Mang Tomas. Lalapit ka kay Ikleo, matutuwa rin yon. Amen. Wala kang lapitan, sa Diyos ka't babalik at lumapit. Sa Diyos ang kakapit. Amen ba? Ganun kasimple, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay. Kung nagkasala yung kamay mo, linisin mo yan sa harapan ng Diyos. Katulad ba kay Pilato? Si Pilato, nung sinabi niya,
Ilansang siya, sige, unutos siya, nag-order siya. Ilansang yan ang Panginoon. Nung nalaman niya na nag-order siya na ipalansang pala ay hari sa mga Hudyo, ang ating mahal na Panginoon. Para malinis ang iyang kamay, naghugas siya. Amen. Wala sa magawa, naka-order na siya nga siya ang ipapako ang Panginoon. Pag-akit ng Panginoon sa may palasyo, nakita niya, sa ikaw ba si Jesus nga hari ng mga Hudyo? Sabi ng Panginoon, ikaw ang may sabi. Natakot si Pilato. Nagkamali siya, nagasala sa kanyang desisyon. Ang ginawa ni Pilato, naghugas ng kamay. Amen. Para mapatawad siya ng ating Panginoon sa mali niyang desisyon at sa mali niyang akala, sa dalawang akala niya. Kaya akala niya, yun ang ipako, yun ang magnanakaw talagang totoo. Hindi naisip sa akala niya, yun pala ang hari ng mga Hudyo, ang ating Panginoon. Nagkamali sa desisyon, anong ginawa niya? Nung nalaman niyang, ikaw may sabing hari ko sa mga Hudyo, natakot si Pilato, nanginig, naghugas ng kamay. Upang sa ganun man lang, mapatawad siya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya minsan, magdadalawang akala tayo. Amen? Pag nalaman mo, dalawa nang iniisip mo, akala mo, nakapasok ka na sa litag ni Satanas, mga minual dyan kaagad, maghugas ka na ng kamay. Linisin mo ng kamay mo, magsisi ka na, kayong mga makasalanan, lalapit ka na sa Diyos. Manikluhod ka na sa ating Panginoon. Umiyak ka na sa ating mahal na Panginoon. Magmakaawa ka na sa ating mahal na Panginoon. Magpakumbaba ka na sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia dito, draw nigh to Him and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, and ye double-minded. Anong sabi ng 9? Be afflicted and mourn. Talagang parang grabing pagsisisi mo. Parang nangasubo ka, nagbumurd ka, umiiyak ka. Yung katawa mo daw, gawin mo sa kasubo. Ibig sabihin, you are sorry, nalungkot ka, na nagawa ka ng kasalanan, kaya umiyak ka sa Diyos. Malungkot ka sa harapan ng Diyos. Lord, I'm very sorry na nakomit ko ng kasalanan, nagkasala ako sa iyo, mahal na Panginoon. You be afflicted and mourn and weep. You let your laughter be turned to mourning. Bisa tawa ka pa sa kasalanan, gawin mong malungkot ka, bakit ka nagkasala? And your joy to heaviness, yung kasiyahan mo sa kabug at kabigat ng puso mong dinadala. Yan lang po ang gusto ng Diyos sa atin. Amen. Sa this, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. At minsan ka ulit, itaas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yun lang pong gawin natin. Amen? Aminin mo sa harapan ng Diyos. Pakibasa nga yung 9, Brad. Verse 9, ano nakasulat? Sa Bisaya, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Pakibasa. Hallelujah, praise the Lord. Atong balikon pagbasa, praise the Lord, hallelujah, ang versikulo 9, hallelujah, praise the Lord. Panagkaguol o pagbangutan, Yun, pagkaguol o pagbangutan. o panghilak, Panghilak. ang inyong katawa, imo ang pagbangutan, Pagbangutan yung katawa. o ang inyong kalipay, imo ang kasilo. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Ang imong kalipay, gawin mo kasilo sa ugalingon mo. Bakit ako nagkasala? Bakit nagawa ko to? Hindi naman dapat gawin ko to. Amen ba? Dalapit ka muna sa Diyos. Lumapit ka. Magpakumbaba, umiyak ka. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ipakita natin yung signs of humbleness. Na wala iba tayong lalapitan, kundi ang Diyos lamang sa ating buhay.
Dahil siya lang pong tutulong sa atin. Siya pong magligtas sa atin. Siya lang pong pagaling sa atin. Siya lang po ang maglipay sa atin. Siya ang lahat tutulong sa atin. Siya ang mag-comfort sa atin. Siya pong mag-lift up sa atin. Itaas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Huwag natin sabihin na marunong tayo at may alam. Yan pinag-ayaw ng Diyos. Don't think yourself that you're something. Now, if you are nothing, you deserve it yourself. Isipin palagi natin na wala tayong alam. Wala tayo sa lupa. We are nothing in this world. Wala tayo. Pero hindi natin madaya ang ating sarili. Pero hindi tayo magkaroon ng pride, garbo. Palagi tayo lalapit sa Diyos. Dot, palagi sa Panginoon. Sabi isang word, cleave unto the Lord always. Cleave, dot, palagi sa ating mahal na Panginoon. Drunay, lalapit tayo palagi sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayo magpalayo, gagawa ng sarili nating hakbang. Kaya mapalayo tayo sa Diyos, mamilal ang dating sa atin, problema at salot. Amen ba? Pag napalayo na pa tayo minsan sa Diyos, mahirapan tayo bumalik. Amen? Mahirapan tayo makabalik. Yung iba, pag Bible study na, tulog-tulog na lang, akyat sa taas eh. Yung natakot makapakinig ng salita, baka matamaan. Pag matamaan, natakot ka matamaan ang salita ng Diyos, grabing pride mo. Ibig sabihin, ayaw mong pangaralan ka ng Diyos, ayaw mong tambagan ka ng salita ng Diyos. Ayaw mong matamaan yung ego mo. Ayaw mo i-deny mo yan. Pag ginaganon mo ang salita ng Diyos, delikado ka. Ang sabi ng Biblia, ako man, hindi ako mag-judge sa iyo. Ngunit ang salita ng Diyos na pakinggan mo at ginabaliwala mo, yan pong mag-judge sa iyo pagdating ng araw. Yung salita ng Diyos na iniwasan mo at ayaw mo pakinggan, yan po ang mag-judge sa iyo sa impyerno pagdating araw. Tulisukin ka ng salita ng Diyos. Ikonsensya ka ng salita ng Diyos. Bakit po? Inaayawan mong makinggan ang salita niya. Na dapat makinig ka ng salita ng Diyos. Bakit po? Yan ka matuwid ka ng ating mahal na Panginoon. Maturuan ka ng tamang landas, maturuan ang tamang ideya para paano ka mapalapit sa ating Panginoon. Kaya kung dinayuan mo ang salita ng Diyos, di ka makinig, gumagawa ka ang sarili mong karunungan nyo. You're thinking yourself there's something. Wala ka naman alam. Niyadaya mo lang ang iyong sarili. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pagdating ng problema, palo, iyak-iyak na tayo. Amen? Iyak-iyak na. Paloy-looy na. Pero nang wala pa, bugira. Nang wala pa, bugiro. Pero nang but na palo, ana. Amen. Amen. Pag wala pang palo, mag-preach dito, mag-preach din sa tabi dyan. Di makikinig. Dahil siyempre, nisip niya, marunong pa ko kay Brother Andy dyan. Matagal lang kong Kristiyano, kabisado ko na yung Biblia. Tulad yung kapatiran sa Surigao, yung si Tumada Family. Dati siyang pastor sa Trinitarian na convert sa atin, si Luloy Tumada. Pag mag-preach ako, wala yan, Brother Andy. Yung pinipreach yan, matagal ko na pinipreach yan eh. May pupunta ng worker sa bahay niya. Sabi mo si Brandy, magdebate kami. Kung ganun ba? Sabi, dati na siyang pastor eh. Mayabang. Sabi ko, bayan lang natin. Ang Diyos naman natin pinanggagawa dito buhay. Ano nangyari? After 1 month, binibigyan pa siya ng Panginoon. Tumaya siya sa tansan ng Beerhausen. Isang sako yung tansan niya. Nanalo siya ng 1 million. Lalo tumubo ang sungay. Sabi ni Brandy, masalot kami. Bakit nanalo kay 1 million? Sabi yun. Sabi, bawal. Nanalo man kami 1 million. Di grabe, nagpa-blow out. Bahay lang, pabulat, nagpakain, lahat, nagpainom. 1 million. Alam mo, ang Diyos natin dito hindi natutulog. Tayo lang Kristiyano patulog-tulog dyan sa bangko. Everybody say praise the Lord.
Kung tulugan natin sa salita ng Diyos, marami ka na sigurong pera. Hindi ka na makinig ng salita ng Diyos. Hindi mo na kailangan sa salita, mayami ka ng pera kaya tulog ka na lang. Ito, maraming pera to, yung kinikwento ko. Nanalo 1 milyon sa Bernabir. Nagpa-blow out. Biyasa yung salot. Wala yan si Brandy. Sa salot nga 1 million manalo ko. Okay lang. Patuloy. Nagulat siya. Sa siging pa-blow out. Tanan! Inom magsilingan. Nagulat siya. After 1 month, biglang tinubuan yung asawa niya si Susan Tumada ng bukol sa uterus. Ito na. Hospital, diagnose. Gioperahan sa uterus. Malignant na. Nagulat sila. Laking taba. Bigla nakasakit na wala naman naramdaman. Tingnan mo. Gioperahan. Hospital. Pinapunta ko yung mga pastor sa unang nakumberte dito. Ako hindi ko pumunta eh. Para matuto ba, magpakumbaba. Sabihin mo, magpakumbaba siya, magsisi sila. Lumapit sa Diyos. Nagpakumbaba, linihas nila. After operation, gumaling! Napapatawad ng Diyos. Salita pa rin yung asawa yung lalaki, si Tuloy Tumada. Sunod ng araw, nired yung bahay nila. Nakuhaan sila ng syabo at marijuana. Pati siya at anak niya nakulong, nabilanggo sila. Yun, sabi ko, yun, pagpapala. Nagka-operahan na sa tumor, napriso pa. Yun ang pagpapala ng 1 million. Ang ilang 1 million, 1 linggo lang, nawala na. Sabi ko, saan yung pagpapala? Ang sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it makes you rich, and added sorrows for it. No added no sorrows for it. Ang pagpapala ng Diyos tagapayaman at wala sa idaragdag na kalungkutan problema sa buhay mo. Kung nakatanggap ka ng pera, pinagpala ka, maraming kalungkutan problema dumating sa buhay mo, hindi yan totoo na pagpapala na galing sa Diyos. Din yung pangako ng Diyos, the blessing of the Lord, it makes you rich and added no sorrows for it. Grabing sorrows, grabing kalungkutan, problema. Bakit? Naoperahan, nakasakit, ng mga namahal, na priso, na bilanggo, na backslide. Sobrang kalungkutan ang pinadala ng Diyos. Bakit? Nagmayabang sila sa harapan ng Diyos. Nagmayabang sila sa salita. May marami do alam. Marunong na. Mga minamahal, huwag tayo magkumpiyansa. Yung Diyos natin dito hindi mapabiro. Amen. Amen. Kung anong hinahasik mo't sinasalita, yun pong aanihin mo pagdating ng araw. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi siya na dinadagdag ang mga kapanglawan. Kapanglawan, soros, kalungkutan yan. Amen ba? Amen ba? Kaya tandaan po natin mga minamahal. Itong pride at carnality pareho yan. Pag ang tao magka-pride na, papasok na yung carnality. Kasi bakit? Tungkol sa garbo niya, hindi na siya magpaturo. Lahat na iniisip niya, tama. Kaya lahat na ginagawa kahit mali, tama pa rin. Kahit gumagawa na sa kasalanan, tama pa rin because of his pride. Kaya ang lahat ng carnalities, ginagawa niya na, pero sa isip niya dahil ma-pride siya, believe sa sarili, tama pa rin ang ginagawa niya. Yan, tandaan natin mga minamahal. Pride and carnality, magkasama ito. Sabi ng Biblia, God resisted the proud and give it grace to the humble. Santaon sa Diyos ang mapitason, ang mayayabang, at bigyan niya ng grasya, pagpapala yung mga nagpagpakumbaba. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, ang salita ng Diyos hindi po biro ito. Anong nakasulat dito, mangyari. Kaya mga minamahal, yung mga tukso, ay galing po sa dyablo yan. Ngunit ang pagsubok
sa ating buhay nanggagaling sa Diyos. Tandaan nyo na, yung mga tukso nanggagaling sa limonyo. Pero yung mga pagsubok nanggaling sa Diyos, pinintulutan niya para tayo makapagsisi at lalapit sa Diyos. Amen. Yung mga Israelita, sinubukan niya sa ilang para sila lahat lalapit at mabalik loob sa ating malapag noon. Kaya all things work together for good to them that love the Lord and they are called according to His purpose. Kasi pag walang pagsubok dating sa buhay mo, walang mga palaala, okay ka lang. Because of your pride, karanliti ka na, okay lang. Okay, wala may palo. Hindi ka nangatang lang ikapulugalan mo, tayo sabihin mo, walang palo. Amen? Amen. Kaya naghanap ka ng ibang asawa, wala pa rin palo. So kumpiyansa ka pa. Amen. Kaso ang Diyos natin na mamalo, seryoso ang Ginoo sa kasalanan. God is serious about sin. Seryoso ang Diyos sa kasalanan. Dahil bakit? Siya mismo nagpakamatay sa krus Kalbaryo, tinubos tayo dahil sa kasalanan. Kaya gusto ng Panginoon tinubos sa tayo, huwag na tayo babalik sa kasalanan. Kasi Maria Magdalena, sinabihan niya Maria Magdalena, iba-ibang lalaki, yung kanyang hinasama. Dinala sa sarapan ng mga Parisiyo, Panginoon, itong babae, we caught in the act, committing adultery. Diba, sabi ng utos ni Moses, ito'y babatuhin hanggang mamatay. Anong sabi ng Panginoon sa Parisiyo? Kayong wala mang kasalanan, kayong una magbato sa babaeng ito. Lahat sila nagtalikod, wala nagbato. Bakit? Lahat sila makasalanan din ng mga Parisiyo. Anong sabi ng Diyos sa babae? Babae, ako mismo hindi ako mag-judge at maghusga sa iyo. Ngunit umalis ka, lakaw at huwag nang magkasala. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang sabi ng Panginoon, go on your way and sin no more. Nung tayo pinalaya na ng Diyos, balay tayo maglingkod sa Panginoon, you have to go onward, forward, and sin no more. Huwag na tayo magkasala, ating balikan yung bisyo kahinaan natin upang walang problema darating sa buhay natin. Tuloy-tuloy ang grasya, tuloy ang bayaya, tuloy-tuloy ang pagkainitan at paglingkod hanggang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin tuksuhin ang Diyos. Amen? Huwag natin i-challenge ang Panginoon. Gawin ko to kung totoo ba to. Nangyari po sa Negros yan nung na-assign ako doon. Sabi ni Brother Leopoldo Macapas, may mga kapatiran nagpatuto, pinalo. Nung kasala, pinalo sila. Sabi ako, hindi man ko pinapalo. Sinalin siyang Panginoon. Sabi, may ginagawa na pala sa kasalanan, hindi siya pinapalo. Nung pagsabi ng araw na yan, hindi siya pinapalo, siya mananagat. Pumunta sa dagat. Sabay yung anak niyang panganay. Doon, sa kalagitnaan ng dagat, bigla dumating yung palo. Biglang nagsakit yung tiyan, hindi malaman ng suka. Parang kulay gatas yung suka. Grabe ng pilipit, halos mahulog na sa bangka sa grabing kasakit. Pinigilan ng anak. Balik silang tahanan. Pagdating doon, grabe. Iyak yung asawa, hindi na malaman. Panay, suka nga suka. Dumi, hindi na maintindihan. Wala nang laman yung katawan. Terrible. Dinala sa ospital. Pagdala sa ospital, wala. Ang doktor nahibulong. Pinalinabay pa yung doktor ng Mansanas. Pak! Nagalit pa yung doktor. Eksaminon, walang sakit. Ayaw pumasok yung dextrose. Ganun na, parang kuma. Pag magbisita kami sa ospital ni Preacher Bin Ramos, sabi ng asawa niya, Baladoy, dito na si Brandy Marvin. Nagigising siya. Ito sila. Pero pang mga doktor, hindi nagsalita. Nagaganon lang. Pagbisita namin, nagising. Sabi ko, Barbaldoy, magsisi ka na. Huwag mo i-challenge ang Diyos sa pagkasala mo para gagaling ka. Paglias namin, kahabagan sa dalay mga pastor, gumaganon. Niya, magaling na ako. Pag-alis namin, pigitan naman. Nagulat namin, doktor. Within 15 days, yung buhay niya hindi gumaling. Terrible. Galing sa ospital, linabas sa
sa bahay nila. Nakaganon na lang sa sopa, wala ng kilos. Tigskig na. Sabi ng anak niya, sinugon mama, Bro Yande, pwede ba ka makapunta sa bahay? Alas 7 ng gabi, tapos ang puri ng Preacher Ben Ramos. Bakit po? Si Papa wala na. Patay na, ano pagawin natin? Andun po lahat yung mga kapatid, buong baryo, inikutan yung bahay. Sabi ko, Ben, paano to? Halangin kami. Dumaan kami sa tabing dagat para akong siraulo. Sabi ko, Panginoon, huwag mo kami ipahiya. Mga anak mo kami. Lord, ikaw gumawa ng dagat. Ginaganong kong Panginoon. Ikaw gumawa ng bituin, mga araw lahat, mga anod, ikaw lahat. Lube, ikaw tanan. Parang siraulo ako. Sa tabi ng dagat, umiyak ako. Lumalakad kami, kitabing dagat ng bahay na. Huwag mo pahiya, Lord, pakita ang himala mo doon. Pagdating namin, grabe mga tao, igot, may mga bunal, may mga kutsilyo. Yung isang taong kapatid niya, grabe na singgiro, sabi sa akin, Brad, pag hindi lang mabuhay ang isuon ko, ikaw patay ka. Sabi ng asawa niya, huwag kami nga dyan. Pumasok kami, Preacher Ben Ramos. Sabi ko, Panginoon, for the first time in my life, ipakita mo himala. Ganun na lang si Brother Leopoldo, wala na. Kung patay naman ikaw nagabuhay ug patay. Preach ako. Pinaliwanag ko, bakit kami nagpupuri o maawitan, hindi kami nagpadoktor dito, pinaliwanag ko lahat. Ngayon, sa gabi ito'y chalista kayo. Para makita yung wala, buhayan yung kapatid nyo, pamilya nyo, mangako kayo, tanggapin ang Diyos, ng bautismo kayo. Sabi ng lasing niya, kapatid, sige, basta kay Manoy. Dawat kami. Sabi ko, dali lang. Baka yung style mo, dawat-dawat lang. Pero sa'yo lang para mabuhay to. Kailangan yung taos puso, mabutismo ka. Umiyak ka. Sabi ko si Matao. Oh, sige. Oh, itaas yung kamay. Tanggapan sila. Laming tao, nakinig Amin lang binabantayan kung ano mangyari, kung mabangon ba. Pag hindi, kami atang mamatay. Kung tanggapin yung Panginoon, langin kami, todo. Luhod kami ni Preacher Ben Ramos, ubanto mo, preacher dito. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa aming buhay. Pakita mo himala ngayon sa oras to. Grabe, Panginoon! So nalay mga pastor sa pangalan. Ibaba ang kapangyarihan mo sa oras na to. Patawarin mo siya sa bagasag. Give me a chance, Lord. Lahat ginawa na nila. Walang puntahan. Abang nalangin kami, nadama kong presensya ng Diyos. For the first time in my life, nadama kong presensya nga hindi mabugnaw, mainit. Ito ang nila the manifestation of fire ng Holy Spirit. Mainit, parang akong binalot ng baga ng kalayo. Grabe yung yung katawan ko, grabe yung pawis ko. Mga minamahal, bigla akong lumakas. May nag-guide sa aking kamay, pagpatong sa ulo niya. Sabi ko, demons of death, cast out in Jesus' name, Traditional Pastor. Alam mo yung mga minamahal, si Baladoy Tiskik, biglang bumangon yan. Biglang bumangon, Brad, kusinggit, hallelujah! Lagat mga tao. Nabuhi! Alam mo mga minalako to. Sabi ko, lata, tumanggap, mababautismo kayo. Ang Diyos na may makapangyarihan. Tinood mga minimal. Tumayo, umupo sa sopa si Baladoy nung ngangi ng lugaw. For the first time nakita ang grabe hibala, ang lahat ng tao nag-iyakan. Yung galit sa amin, pinag-iwan yung mga buna lahat. Iyakap kami, nag-iyakan, nagluhuran sa aming harapan. Kung kayo lumuhod sa amin, sa Diyos kayo lumuhod. Sa gabi niyan, pinagbautismo namin sila, tumanggap sa ating malapay noon. Sabi ko kay Sister Itang, asawa niya, bukas, si Baladoy magsalita at makalakad na sa pangalan ni Jesus. Umuwi na kami ng gabi. Sabi ko, Barbin, grabe ang Diyos natin, buhay, makapangyarihan. Sabi ni Preacher Ben Ramos, akala ko barian, maubos na yung kalbo ko sa gabi na yan. Ang Diyos natin, buhay, tayo pabayaan, mapagpatawad. Puri kami sa umaga pa namin prayer last 9. Takbo yung anak ni Barrio Poldo, mga 8 years old, 9 years old, hangak na hangak. Sabi, Kuya,
Kuya! Kuya! Yan o! Kuya! Sabi ko, patay galing siguro niya. Kuya! Anong nangyari? Sabi, si Papa lumakad at naligo sa dagat. Sabi ko, ganun ba? Paglukso ko, mamay na mahal, kaya ang salog dito, kawayan, pantaw ba sa Ilonggo? Paglukso na ako, buslot yung sahig. Sa sobra kong kasiyahan, kagalakan, buhay ang Diyos natin, pinagling. Mamay na mahal, dito po sa experience namin, bilang manggagawa, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Depende po sa plano niya sa bawat tao. Umpisa noon, yung mga tao nag-persecute sa amin doon, masamang tingin sa amin. Ang God-preachers mismo kasi mamamatay daw tao, masalot. Noon, sa Negros Old Sagay, grabe kalisod, no man's land yun. Pag lumakad ka ng gabi doon, mga tao nung pabutuhan ka, hapus. Walang ano doon, doon sa Old Sagay, Negros Oriental. Papasok pa yon sa dagat. Kami ni Prince Irvin, dalawa lang kami doon. Una namin dating doon, inikutan kami ng mga lasing, mga ex-convict. May dala na mga galon-galon na tuba. May mga ganon. Sa gitna ng daan, ginanunan kami. Sabi niya, inikutan kami. Yung kasama namin mga president dito ng taga-PGC, Pentecostal Assembly of Jesus Christ, nanginginig. Sabi niya, hinawakan ako. Niya, Pastor, maraming pastor dito, mga NPA, commander. Base ka mo, gayon din. Yun kami. Kaya gusto namin malaman kung ano kayong mga pastor. Sabi, hindi may pastor, Brad, preacher lang. O ano bang tawag sa inyo? Ilasing. Yung isa dito, igutan kami. Hindi ko matas. Tabi kita na daan eh. Minsan, yung turo ng papa ko kay sundalo, hindi ko rin makalimutan. Ito, andiyan ka sa harap-harapan, huwag magkumpiyansa. Ibalansin mo na yung paa mo. Maghanda ka na. Sabi ng papa. Naalala ko yung papa ko, hindi ko naalala ang Panginoon. Tapos bantayan mo yung kibo ng abaga niya. Pag kumibo, unahan mo na. Eh, sabi ko, balansin ako ganun. Siya nagaganon lang ko, hayang ni mamaya. Pagtapos, nalala ko, Diyos pala ang kasama ko. Sabi niya, gusto malaman. Alam mong ginawa niya? Ginawa ko, hinawakan ko sa dalawang balikat. Hindi na makakilos. Sabi ko, Brad, kami ang langaral ng mga NPA, mga commanders, parang nagbabago dito. Ako dati akong demonyo kriminal nga tao rin kawatan, hold upper, parahubog, binagong. Ikaw, misyo mo mas mahigit pa kung hindi ko masubrahan. Kabang binago kami news dito. Mga demonyo dito, mga palahubog, lasinggiro, mga demon poses ginapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Sabay review ko siya, sabi niya, pagtingin ko, naprosin na pala, tumutulang luwa. Nakagano na lang. Tapos sabi niya, ginanong ko sa balikat, kumusta ka na? Sabi, kamu ang mga pastor na galing sa Diyos. Totoo ang inyong dalang Diyos. Naramdaman ko ang inyong kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin dito. Umpisa noon mga minamahal, yung mga tao na yan yung pinapabutuhan kami. Masalubong kami umaga, tanghali, gabi. Pag masalubong kami, sabi niya, may buntag, pastor. May udto, pastor. Tanan, may gabi, pastor. Grabe ka amo. Ako na hinuon ng sige dalag 2x2 kada punta namin sa dagat. Kaya, di man ko magtiwala kay basi mga siraulo mga tao doon. Pero sabi ko, pang iro lang ni. Mga minimal, nakita nilang kapangyarihan Diyos. Yung mga ex-convict na yan, mga minamahal, bumait. Nang lumapit sila sa kapitbahay ng kapitbahay, yung kapatiran natin, narinig niya, tinawag siya ng asawa niya, "Hoy boy!" Boy, ano man, Diyos man to, that is convict. "Uwi na! Lasing ka na!" Sabi ni Boy Diaz, sabi niya, "Ayaw mag-alala, sweetheart. Mga born again na kami. Kasi nakausap namin yung mga preacher ng miracle. Grabing kapangyarihan.
Sabi ng asawa niya, ano nga born again? Niya, na born again na kami. Sabi ng kapatiran sa Bilardo, Brad, sabi ng mga convict na kasulubong na born again na daw sila. Ibig sabihin, nakita lang yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal Diyos, dito buhay at hindi tayo pwede magbibiro. Wala po tayo pagmamalaki. Isa pa, nagbili kami ni Preacher Ben sa tindahan, 10 tao mga lasing. Iba naman na grupo. Nakahubad. Bili kami ng sopas. Kasi doon sopas lang mabili namin kasi yung offering namin lang Sunday, 30 pesos lang. Grabing hirap. Sabi ng isa na lasing, Pastor, may tanong ako. Who is the first Catholic President of USA? Sabi sa akin. Hindi sinagot, barang isaywar ko rin. Sabi ko sa may-ari ng tindahan, Nong, magkano tong sopas mo? Di parang na ganun din sila. Saywar ba? Lumaba yung may-ari, ay pastor, ano lang yan, tag 15 lang yan. Dito mahimik sila. Tapos binaling, ano yung tanong mo? Who is the first Catholic President of USA? Sabi ko, Brad, bukas pumunta kayo lahat sa gawain Sunday. Huwag hindi kayo nakainom. Sagutin, lahat na tanong nyo, sagutin ko. Pero hindi kita pwede sagutin kay lasing ka ngayon eh. Bukas, tadalo kayo. Makita yung kapangyarihan. Sabi ng tabi ko, kung gusto ko magpatay dito ng mga baguhan. Ginoon ako sa tabi. Lasing na eh. Ang ginawa ko, sabi ko, iba na ramdaman kong kapangyarihan ng Diyos. Hinawakan ko sa balikat at sa paa. Sabi ko, Brad, ilan na ba yung namatay mo? Para malaman ko. Sabi ko, in Jesus' name. Alam mo, mga minamahal, hinawakan ko lang yung kanyang paa. Sabi niya, aray! Nasusunog ako! Aray! Nasusunog ako! Sabi ko, Panginoon, buhay kang Diyos at kapagkamangyarihan. Hinawakan ko lang yung paa. Sabi niya, nasusunog na daw siya. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Umpisa noon, umamo sila sa amin lahat. Hindi po tayo pabayaan ng Diyos pag sumunod tayo sa kanyang kalooban. Gawin mong kalooban ng Diyos, pag simba ka, gawin mo ng buong magpakumbaba. Itaas ka ng Panginoon. Respetuhin ka ng mga tao. Grasyahan ka ng Diyos. Huwag lang tayo magmayabang, huwag tayo magmalaki. Na may alam tayo, wala tayong alam. Isalig lahat natin sa Diyos ang lahat nating nalalaman. Experience namin sa buhay yan, mga minamahal. Wala kami pagmalaki. Hanggang ngayon, mga minamahal, dumaan kami sa grabing pagsubok. Dumaan kami sa grabing liglig sa aming buhay bilang Kristiyano. Pero kailanman, hindi kami marunong magmamalaki sa Diyos. Still, kung ano ugali namin hanggang ngayon, ganun pa rin po nakita niyo si Brother Andy. Pero ako stricto lang ako sa katwiran ng Diyos. Kaya hindi ako pwede umiiba sa katwiran at standard ng church. Kahabagan ng Panginoon. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito po sinasabi ko sa inyo para lahat tayo makaandam sa paglingkod sa Diyos. Amen? Darating ang panahon, Lord, lahat tayo subukin ng Panginoon. Lucas 22, 31 hanggang 32, pakibasa. Then 1 Peter chapter 5 verse 8. Praise the Lord. Lucas 22 verses 31 up to 32. Kapitulo 22, 31 hanggang 32. Praise the Lord. Simon, Simon, tanawa, gipangayo kamo ni Satanas. Sa pagbaton kaninyo, aron iya kamong alig-igon, ingon sa trigo. 32. Apan nangamuyo ako alang kaninyo, nga unta dili makabsan ang imong pagsalig, ug sa mahibalik ikaw kanako, liguna ang imong mga igsoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Ang bawat Kristiyano daraan dito, walang exempted. Mismo nakasulat sa Biblia. Ang Panginoon mismo nagsabi kay Pedro nga si Satanas
Imuon kang binatunan. The Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may be sift you as wheat. Alig-igon ka sama sa trigo. Lahat yan ng Kristiyano darating. Kaya tayo magkumpiyansa. Mismo ang Diyos nagsabi kay Pedro, apostolis ng Diyos yan. Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maalig-ig niya gaya ng trigo. Amen ba? Ngunit sa 32, anong sabi ng Panginoon? Ngunit, but I have prayed for thee, ngunit ipanalangin ko ikaw, ngayong panampalataya hindi manghina. Kaya kung ikaw babalik na, ikaw naman magpalakas ng iyong mga kapatid. So ang Diyos may plano sa bawat pangyayari sa buhay natin. Ngayon dumaranas na ng problema, sakit, karamdaman. Bakit sa oras ngayon, hiniram ka ni Satanas sa Diyos upang subukin ang iyong panampalataya? Sabi ng Biblia, datapot ikaw ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong panampalataya. At ikaw, kung makabalik ka na ang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Palakpakan po natin Diyos. Lahat ng bagay nangyari sa Kristiyano, may plano ang Diyos. Amen? Amen. Para pagtibayin mo yung pagpapalataya para sila po ibalik mo sa simpanan. Iligtas niya yung labwas pamilya. Kaya huwag niyo pabayaan ang pamilya niyo in times of trials sa iyong buhay. Kailangan iligtas mo sila. Kaya ang Diyos na nawagan sa ating buong pamilya. Pinapinantulutan ng Diyos sa mga pagsubok. Datapot ikaw, ipamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pagtuo. Ang Diyos mismo ang hawak sa atin. Kaya tayo, inakyat ni Satanas si Job. Panginoon, nakikita ako ang lingkod mong si Job, grabe ka mainit, matarong sa walang kasalanan. Walang kasalanan. Mayaman si Job, grabing kayamanan. Mga anak, binakamaganda sa ilang lugar. Ngunit, hiniram ni Satanas si Job sa Diyos. Para makita ng Panginoon yung ating katapatan kung manghina bang ating panampalataya. Sabi ni Satanas ng Panginoon, okay, hampa ka, gawin mo lahat sa kanya, Satanas. Pero isang bagay lang, agwa mo ganin sa kanya, huwag mong gawin sa kanya. Huwag mong pakailaman ang buhay ni Job. Kahit mugapang ka pa sa hirapan, sakit karamdaman umaya sa buhay mo, pinanghawakan ka ng Diyos. Pinapalakas ka lang pa hindi manghina panampalataya mo, hindi mangyari sa sarili mo. Basta ron, yan ay pagsubok dumating sa buhay mo. Sumurinder si Satanas. Nakita niyang katapatan ni Job, kailanman hindi nag-question si Job. Kailanman hindi nag-question, nag-create ng bagulbol si Job, murmuring. Lahat pinasalamatan niya sa ating Panginoon. Surrender ang demonyo, bumaba. Lord, makiat ulit. Di ko kaya ang lingkod mong si Job. Anong sabi ng Panginoon? Pinagmamalaki pa ng Panginoon si Job kay Satanas. Sinabi ko na nga sa iyo ni Satanas, hindi mo kaya nga anak ko, lingkod ko si Job. Dapat ipagmalaki tayo ng Diyos sa kaaway. Hindi tayo magpadaig sa kaaway. Dapat ipaglaban natin panampalataya dahil Diyos natin na paglingkuran buhay. Huwag ka ma-discourage. Huwag ka manghina dahil may Diyos tayo na umahawak ng palakas sa atin. Dahil may plano siya, pagbalik mo, ikaw magpalakas, maligtas yung buong kapatid, pamilya mo. At after the trials arose in your life, after the trials, ang lahat nga nawala sa iyo, ibalik ng Diyos, sobra-sobra, siksik, liglig, umaapo pa. Dahil natapos nakita ng Panginoon yung ating pagsunod, pagsisikap sa Kanya. Pero kung manghina ka, tatalikod ka, walang pagpapala dating sa buhay. Walang sinabing Biblia dyan. Nung sumurinder si Satanas kay Job, pinagmalaki ng Panginoon si Job kasi sabi ko sa iyo, hindi mo kaya anak ko, lingkod ko Satanas. Bumalik ka na sa lupa.
Yung lahat na nawala kayo, binalik ng Diyos. Makalibong kapilo. Sumobra. Sumobra-sobra pa ang kayamanan niya, pila kapilo. Maganda naman lalo pang pinaganda. Bakit? Natutuwa ang Panginoon sa panampalataya ni Job. Nalipay ang panang Diyos sa panampalataya ni Job. Sabi nito, hulamon kan Satanas, alig-igong kakatulad sa trigo. Ngunit sabi ng Panginoon, datapot ikaw ay pinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw kung makabalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang inyong mga kapatid. Palakpakan po natin Diyos mo minamahal. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sa ating pagbalik, maging aral sa ating pagbalik yung nangyari sa ating mga buhay. Kaya lahat ng bagay pintulutan ng Diyos. All things work together for good to them that love the Lord. Para to make us humble. Para yung ating karalitis mawala. Amen. Maging malinis po ang ating puso at kamay sa lahat nating pagkakasala. Amen ba? Upang ang grasya ng Diyos mudagayday sa ating buhay. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya po tayo nagnanawagan ng pagpuasa, pagpasting. Dahil the atomic power of God sa mga Kristiyano, atomic power of God sa Kristiyano ay fasting and prayer lang. Walang malakas na Kristiyano. Walang mapagmalaki na Kristiyano. Walang spiritual na Kristiyano pag nagkulang ka na sa mapalayo ka na sa Diyos. Babalik yung kalayuhon mo. Babalik yung kahinaan mo. Babalik yung karalitis mo. At kung nagkulang ka na sa pagbibigay, ang lumalamoy, lalamoy sa iyo. Imbis ay palayasin ang lumalamoy, mananakmal, ang manakmal mismong magnakmal sa iyo. Kaya darating problema, kahirapan, kalungkutan, sakit, karamdaman, disgrasya sa buhay. Kaya sa ating pagbalik, nagpasalamat tayo, pinangawakan tayo ng Panginoon. Manghina yung panambalat natin. Sa ating pagbalik, palakasin mo ang mga kapatid mo. Pangaralan mo sa ligtas mo buong pamilya mo. Maging testimony ka sa iglesia. Maging blessing ka sa iglesia. Napakaganda ng plano ng Diyos. He made all things beautiful in His time. Ginagawa niya ang bagay na mataho maganda sa iyang kapanahunan. In His time, He made all things beautiful. Sa tamang panahon, pagandahin niya ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ngayon sa ating panahon, naging masama. Ngunit ang Diyos sa kanyang panahon, pagandahin niya ang lahat ng bagay. Awitan natin ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Ang Diyos nagbigay ng grasya sa mga nagpapakumbaba. Ngunit sa nagmataas, kanyang santain. Hallelujah. Purihin ka, alapay na. Jesus, purihin ka, Lord. Daigod ka. Taas yung kamay. Ulisapay natin ugma. Dapat ngayon ma-revive, ma-refresh, maputli ang kasing-kasing. Malinis ang ating mga kamay, malinis ang puso. Panahon, si Jesus ay babalik. Hallelujah. Sikapin mo na maging malinis ang ating kamay, malinis sa ating puso.
upang bukas daluyan tayo ng presensya ng Diyos, kanyang pag-ibig. Sabi niya, draw nigh to Him and He will draw nigh to you. Lalapit tayo sa Panginoon, siya lalapit sa atin. Linisin natin ating mga kamay. Tayo magkakasala. Putliyon natin puso, Panginoon. Tayong diruwag, una-una. Jesus. Dayo ka lang. Sapagkat ako'y darating. Hallelujah! Bigayin mo ang puso mo. Bugaan kasing-kasing na walang hanggan at magpakailanman. Hallelujah! Jesus! Luha ka palit sa aking pagtitis. Taas yung kamay mo, maningkamot ka. Babati mo presensya. Mapuspos ka na balang espiritu. Mapuspos, maputli ang kasikas. Lumapit ka sa Panginoon at siya'y lalapit sa iyo. Para maging malinis ka sa panis. Hallelujah! Dahil ka, Ginoo. Singgit ka. Hallelujah! Jesus, sa pag-ako'y darating. Hallelujah! Mag-asama ka. Panginoon, hallelujah, 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 hallelujah. Sikapin mo na mapalapit ka sa Diyos, sa presensya niya sa oras na ito. Kung napakalayo mo na sa Panginoon, napakalayo ng puso mo sa Diyos, ngayon sa umagang ito, sikapin mo palapit ka sa Kanya.
magsilapit kayo at sinalapit sa inyo. Linisin yung kamay, makasalanan. Putlian yung kasing-kasing ang mga diruwang unahuna. Ihilak mo sa Diyos, magpubos ka. Wala kita mahimo pag walang Diyos. Hallelujah! Jesus. Salamat. Salamat, Lord, na pagabait mo sa amin. Lagot ka. Itaas yung kamay namin na mahal. Manalangin tayo, magsilapit tayo sa Panginoon. Magpobos kita. Ano ituboy kita at palagiran sa Diyos. Banggitin mo sa bibig mo pag sumamo. Opo, mahal na Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig sa amin. O dalagan yung propeta, mahal na pastor, nandito kami nang sumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, asalapit kami ng kulang na kasala. Siya mo kami nasupungan ng kulang na kasala. Pasailuwa, patawarin mo kami, Lord. Manapatin mo na langit magsumabi namin sa iyo. Sa aming paglapit sa iyo, nawala lapit ka sa amin, Panginoon. Lilisin mo ang kamay, mga puso, pala, Panginoon. Ibalik yung presensya mo sa amin. Patawarin mo kami. Putlihan kami, Lord. Hallelujah. Palanginin kami. Ang sa labagay. Ayuhan kami. Diyan mo na problema naman. Guptan mo kami. Ligunan kami. Palakasin mo kami, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Jesus, ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat tayo maglihas, may kapangyarihan na kayo. Halayo po, malapay ng babang kapangyarihan, minsanan pa ulit, malapay tulungan mo kami, hindi ko lahat sa amin magawa. Ikaw lahat sa aming buhay, Lord. I by the prop knowledge, the most infirmity, sickness, cast out, from that to the might of be healed, that of from me, best touching, financially, please, right now, man, bless them, Lord, right now, financially, please, bless them sa health, bless them, Lord. Barbara TV and from them, bless them so much, my God, right now, God. In Jesus' name, amen, amen sa Lord, hallelujah. Everybody, praise the Lord. Palagpakan natin Diyos, mamahal. Tayo tumayo. Lukso kita 3 beses, malakas sa pagsinggit. Hello sa Lord. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Natawagan ko po ang atong beloved adult choir sa inyong caroling, mga adult choir. Bilisan niyo po. Haawit mga adult choir natin. Beloved adult choir, usama niyo kantahon. Bilis na bidad gyapon. Bilis na bidad, bilis na bidad, kasperuan mo, bilis bidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, matindog na po kamo mga naman. Natang baksa po nga. Yung pamasko sa mga adult choir. Tindog na ka muna sa likod. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry